Ang aralin po natin ngayon is Aralin Panlipunan 6, ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag na nagsasariling pamahalaan. So matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay naipapaliwanag ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag na nagsasariling pamahalaan. No? So yan. So, balikan natin. So parang review muna tayo sa ating discussion noong nakaraang linggo. No? So isulat no sa sagutang kwaderno, or in your case dito po nyo ilalagay yung letters na K kung ang pahayag ay katotohanan at O kung ito ay opinion. So number 1, eto na po tayo, no? Nagkaroon ng malaking partisipasyon ang mga militar sa pagkatatag ng pamalahang sibil. Yan. So yan, sige, no? Nagkaroon ng malaking partisipasyon ang mga militar sa pagkakatatag ng pamahalaang sibil. Number 1, is it K, katotohanan, or O, opinion? So yan, no? So parang keyword natin is malaking partisipasyon at pamahalaang sibil. No? So yun yung parang keyword natin. No? So yan, may mga answers na tayo na dumarating. Okay, very good. So the answer sa ating number 1 is yan, O, no? So number 1 is letter O, opinion. Bakit po opinion? Kasi po kung matatandaan ninyo, yan, very good si Angelo Cruz, no? So, at si Adrian Ray Rivera, di ba? Opinion po yan kasi ito ay pamahalaang sibil. Meron pong partisipasyon ang mga militar. Ngunit ito is yung bantayan ang mga mamamayan sa pamahalaang sibil. Dahil sinabi nga natin, unti-unti nang binibigyan ng pamahalaang sibil ang mga mamamayan, no? Para sila ay matutong mamuno. So parang yun na lang ang partisipasyon ng militar. Pero unlike pamahalaang militar, eto na, no? Talagang totally sila yung nagkakaroon ng talagang sa kanila umiikot yung pamahalaan. No? Kaya po ito tinawag na pamahalaang militar. Sorry, no? Number 2, nagkaroon ng malawak na pakikilahok sa pamahalaan ang mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang sibil. So ito naman, pakikilahok, nakilahok daw ba, no? Ang mga Pilipino. So number 2 na tayo, number 2. So is it a K or a O? Yan, no? Sige. Yan, sagot lang. Yan, very good, no? So ang sagot sa number 2 is letter K. So syempre, ang pamahalaang sibil ay ginawa, no, para sa mga Pilipino, no? Yan, very good. Si Leila Vergara. Yan, very good, no? So yan. At number 3, kung hindi dahil sa Estados Unidos, hindi magkakaroon ng maayos at organisadong pamahalaan ang Pilipinas. Yan. So mga anak, nasa question number 3 na tayo. So, ulitin ko ang tanong, ha? Kung opinion ba to or katotohanan, kung hindi dahil sa Estados Unidos or US, hindi magkakaroon ng maayos at organisadong pamahalaan ang Pilipinas. So number 3, K ba or letter O? Opinion. Sabi ni Gerald Cantor, yes. Sabi ni Adrian O. Sabi ni, yan, Alexia Patricia. Yan, O. Vanessa Alimuro, O. So titignan natin kung letter O ba talaga. Yan, no? So letter O. No? So kasi naman, meron na po talaga tayong pamahalaan bago pa man dumating ang mga Amerikano. No? Ayun yung pamahalaang revolusyonaryo na itinatag ni Emilio Aguinaldo. Yun nga lang, dumating ang mga Amerikano at nagkaroon ng digmaang Pilipino-Amerikano at dahil dito, ang parang nagmistulang nagtuturo or gumagabay sa atin, no, sa pagtatayo ng pamahalaan is ang mga Amerikano. Kasabay nito, ang pakikinabang din ng mga Amerikano sa ating likas na yaman. Yan. So number 4, ang makataong administrasyon ay pinairal ni William McKinley. Yan. So yan, 1, 2, okay. So very good mga anak, no? So yes po, si Presidente William McKinley ng Estados Unidos ang nagpairal ng makataong asimilisasyon, no? At number 5, kunwari-an ang labanang naganap sa Maynila sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. So number 5 na po tayo. Ito ay letter O. Yes. So, naging opinion lamang po yan. Okay? So, marami pong nagsasabing kunwari-an, marami naman nagsasabing totoo. So, ito po ay magiging opinion lamang. Yan, no? So, very good. So, tatapos na natin ang 5 balikan questions or review questions natin.
ilan po ang inyong nakuha. So, at eto na po, sasuriin. Eto na, no? Lesson proper na tayo. Nakalagay dyan is Pilipinisasyon or Pilipinisasyon. So ano ba ang Pilipinisasyon? So, unti-unting paglipat ng kapangyarihang pampolitikal galing sa Amerikano papunta no, sa mga Pilipino. So, unti-unti nilang hinuhubog ang Pilipinas upang makatayo sa sarili nitong mga paa. So, ayon ang Pilipinisasyon. No? So, ayun po yun. Okay? Then, paano ba nangyari ang Pilipinisasyon? Siyempre, hindi naman to basta-basta sinabi ng mga Amerikano or Pilipino na, okay, siya sa ilalim natin ang bansang ito sa Pilipinisasyon. Siyempre, sa loob ng Pilipinisasyon, meron pong mga batas, no? Kaukulang batas na nagtuturo sa atin mga anak, no? Kung paano isinigawa ang paglipat ng kapangyarihang pampolitikal from Americans to us Filipinos. So ayun po ang pag-aaralan natin ngayon. So umpisahan natin ito noong 1902. So Cooper Act, no? So ito si Cooper Act. Itinaguyod ng kongresista na si Henry Allen Cooper noong Hulyo 1, 1902. So ano ba ang ibig sabihin ng Cooper Act? So ito ay nagtadhana sa pagpapadala sa Estados Unidos ng 2 residente. So magpapadala po tayo ng 2 tao sa pamahalaan ng Estados Unidos. So yan. So anong gagawin, sir, or tutor Ian, ano po ang gagawin ng mga tao nung 2 yun doon? So ang gagawin nila doon mga anak is eto. Kung mapapansin nyo, naka-bold po, no? So naka-malalaki or highlighted mga anak ang nakalagay dyan. Yung 2 residente mga anak is may karapatang makihalahok sa debate o sesyon. Yan. Yun nga lang, pwede silang makipag-debate with the American Congress, Senate, but wala silang karapatan mga anak na bumoto. Siyempre, dahil hindi naman sila American citizen. Filipino, mamamayan sila ng Pilipinas, no? So, wala silang karapatang bumoto. Pero kung ang usapin ay patungkol sa Pilipinas, no? Pwede silang makilahok sa debate at session, no? So, ayun po ang nakalagay sa Cooper Act nating tinatawag. Okay? Then, konting karagdagan about sa Cooper Act. So, 1902, nakatakda ang probisyong pagtatatag ng Asembleya ng Pilipinas. Okay. So, ang Asembleya ng Pilipinas ay binuo ng mga Pilipinong nagkaisa sa pamahalaang sibil. So, matatandaan natin na ang pamahalaang sibil is ibinigay ang karapatan, no, sa mga mamamayan, no? So, sa mga mamamayan na 'yon, marami pong nagkaisa, no? At tinawag nila 'yon, no, na magkaroon tayo ng Philippine Assembly or Asembleya ng Pilipinas, no? So, pinamunuan ito ng 2 tao, si Sergio Osmeña Sr. at si Manuel L. Quezon. So parang pinaghatian nila yung 2 malaking posisyon sa loob ng Asembleya ng Pilipinas. Which is yung si Ginoong Osmeña ay naging speaker, no? At si Ginoong Quezon naman is naging leader ng mayorya. Mayorya means yung majority, no? Sa politics po yan, no? So ayun po si Cooper Act. Yan. So sige, shoutout ulit tayo. Good afternoon po, watching here from San Roque Central, sabi ni Cristina Cassandra, San Roque District Division of Davao City. Yan. So good afternoon sa inyo, mga anak. Okay? Now, Batas Jones. So bakit kaya hinintuan yung Batas Cooper? Okay. So meron kasing naisip si William Atkinson Jones, no, na parang mas maganda para sa Pilipinas ang magkaroon ng isang batas, no, na magbibigay sa kanila, no, ng magpapakita, no, nung nalalapit ng kalayaan. So sige, sasabihin ng Batas Jones na ito na, ibibigay na namin. So sa pamamagitan nga ni William Jones noong August 29, 1916, ipinagtibay ang batas na nagbibigay sa mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ito na lang. So talagang pinagtibay. So pinangako na, ito na, malapit na kayong lumaya. So pagkakaloob na ng pambatasan sa 2 kapulungan, ang Senado at mababang kapulungan. So binigyan na sila ng karapatang mamuno, no, sa 2 kapulungan, which is yung Senate at yung Congress, no. So ayun po 'yon, no.
So ayun yung binigay ng Batas Jones. Pero ang pangyayari rito, okay? Okay, so eto muna tayo. Si Manuel L. Quezon muli ang naging Pangulo ng Senado or Senate President. Si Sergio Osmeña ang naman ang naging Speaker ng mga babang kapulungan. So sila uli yung naghati doon sa dalawang mataas na posisyon. Okay, pero gaya ng Batas Jones, mas malinaw ito kumpara sa Cooper Act. Pero mga anak, meron po ditong isang bagay na parang kakaiba or parang nahihirapan sila na parang nahihirapan silang i-interpret o hindi ganun kalinaw para kay Aguinaldo at Osmeña. 'Di ba? So, ipinangako ang kalayaan ng Pilipinas. Pero ngunit hindi pa rin tiyak kung kailan. So parang sinabi lang ng Batas Jones na eto na, ibibigay na namin ang inyong kalayaan. But ang hinahanap ni Ginoong Quezon at Ginoong Osmeña, mga anak, is kung kailan. Di ba? Tama ba ako? Yan, di ba? So yan, shoutout ulit tayo. Paisa-isa lang muna tayo, mga anak, no? Shoutouts kay Jethro Tungaw, no? So, Bagong Silang Elementary School. Yan. So, advisor po siguro niya si Miss Mona Lisa B. Binalia. So, ayun po yun. Okay? So, ayun nga, gaya ng sinasabi ko, mga anak, nakalagay lang na lalaya ang Pilipinas. Pero hindi sinabi kung kailan. Kaya sabi ni Ginoong Quezon at Ginoong Osmeña, parang may kulang. No? So, parang may kulang doon sa Batas Jones. Kaya nga naman, may mga hakbang silang ginawa. Pero mamaya po natin yan, mamaya natin yan makikita. Yan. So, misyong pangkalayaan. Dahil nga nakukulangan si Ginoong Quezon sa Batas Jones, pati si Ginoong Osmeña, sila is parang naghahanap or pupunta doon sa United States or magpapadala ng telegrama or request sa Estados Unidos upang hingiin yung kalayaang hinahanap nila. So, marami pong misyong pangkalayaang ginawa si Ginoong Quezon, Ginoong Osmeña, at meron pa silang isang makakasama mamaya na very familiar din ang name nito sa inyo. Okay? So, noong 1919, eto po, no? Gumawa ng rekomendasyon sa Kongreso ng Estados Unidos para sa kalayaan ng Pilipinas si Manuel L. Quezon. So, bunga nito, tinanggihan ng mga Republikano o Republicans sa Kongreso ang ipinaglalaban ni Quezon. So, nabigo no noong 1919 at sinubukan uli ito ni Ginoong Quezon noong 1921. So, ipahayag ang pagsalungat sa ulat ni William Cameron Forbes at Leonard Wood na ipagpaliban ang pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. So, tinuligsa sinalungatan ito ni Ginoong Quezon, pero gayon pa man, nabigo pa rin ang misyon noong 1921. Then, 1 year after, okay? 1 year after. So, eto na si Sergio Osmeña naman at si Manuel L. Quezon, so dalawa na sila, no? Ipagpatuloy ang paghingi ng kalayaan. So, pinagpatuloy nila ito for 3 years. So, 1919, 1921, and 1922. Then, nabigo uli ito sa pangatlong pagkakataon. Dahil ayon kay Pangulong Warren Harding, ay hindi pa raw napapanaon or hindi pa raw handa ang Pilipinas na tumayo. So, ayun nga. So, 3 times parang nabigo si Ginoong Quezon at Ginoong Osmeña. Kasama nito ang buong Pilipinas ay 3 beses din nabigo na makamit yung inaasam na kalayaan. Di ba? So, yan. So, 3 years yun, naka. Meron pa tayong mga susunod dyan. So, yan. Watching uli. Ito. Yan. Shout out tayo kay Enaj Galang, Sinisgelan Elementary School, Bacoor City. Yan. So, AP teachers, Lizelle De Castro, Ma'am Angeline Manahan, and Mrs. Aurelia Paiton. Yan. So, good afternoon po sa inyo. And good afternoon po, sabi ni Jerome Mulia. Sabi ni Eliza Jane. Good afternoon po, Eliza Jane at Reginio. Grade 6 pupil watching from Malasin Elementary School, SDO Ilagan City. Advisor Joanne
Dalvin. So yan, no? So parang masakit na sa ating isipan, no? Na masakit na sa ating isipan na makita na mabigo ng 3 beses. Ngunit hindi pa diyan natapos ang lahat. Ito yung isang taong sinasabi ko na pamilyar din sa inyo, si Ginoong Manuel Rojas. So, sinubukan din niyang humingi, no, ng kalayaan. Pero ito ay nabigo muli. So, noong 1923. At inulit-uli ito, no, ni Osmeña, Quezon, Recto at Rojas. So itinaguyod ang panukalang batas ni Fairfield tungo sa kalayaan ng Pilipinas sa paniniwalang ito ay maibibigay ng Estados Unidos, pero for the 5th time, mga anak, nabigo muli, no? So puro kabiguan na lamang ang pakikipaglaban nila sa kalayaan, di ba? So for the 5th time, lagi na lang nabibigo, no? Ang mga Pilipino, sila Ginoong Rojas, Ginoong Osmeña, Ginoong Quezon, Ginoong Recto. So lagi silang humihingi ng parang kalayaan, ngunit sa 5 magkakasunod, halos magkakasunod na taon, ito ay nabigo. Okay? At sumunod, ito na po, no? So no 1926, humingi ng kalayaan muli si Sergio Osmeña. Nabigo dahil sa kawalan ng interes ang pamahalaang Amerikano. No? So parang hindi pinapansin si Ginoong Osmeña. 1927 muli. So pang ilan na to? For the 7th time, no? Pinapabulaanan naman ang ulat ni Colonel Carmy Thompson tungkol sa Pilipinas. So nabigo po uli ang misyong ito. At noong 1930, Manuel L. Quezon muling humiling ng kalayaan at nabigo muli. No? So pang ilan na to? So ibalik natin ang slide mga anak. Type nyo sa comment section. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? So sa 8 taon, no, hiniling nila na lumaya ang Pilipinas, ngunit ito ay hindi ibinigay. Lagi silang nabibigo. So yan. So ano na po ang nangyari, Tutor Ian? 8 times na pala silang nag-request. 8 times na silang lumaban or nagkaroon ng mission para kunin yung kalayaan ng Pilipinas, but nabigo sila ng 8 times din. Never silang pinansin, never nilang nakuha ito. Pero, eto na nga, noong 1931, so, 2 pong nagpunta, or 2 pong gumawa ng misyon pangkalayaan, si Sergio Osmeña Sr. at Manuel Rojas. So, ang pakay nila is maghanap ng batas na titiyak sa pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Eto na lang. So, dahil nga sa Batas Jones noong 1916, nasabi dito mga anak na walang batas, walang tiyak na date, no, o petsa kung kailan lalaya ang Pilipinas. Kaya for 8 years, nag-request sila ng kalayaan na nabigo naman. Kaya dito noong 1931, ang kinuha na lang or ang request na lang nila Osmeña at Rojas ay yung batas na lang or assurance na lang na lalaya ang Pilipinas. Di ba? So nagigets nyo po ba yon? So dahil nabigo tayo ng 8 taon. So eto na lang, kumuha na lang tayo ng assurance. So ng isang batas na magbibigay kasiguraduhan, no, na may bibigay ang kalayaan ng Pilipinas. At dahil doon, nangyari na nga, dinala sa Pilipinas ang batas hair hose cutting, no? So ano ang hair hose cutting? So mamaya mapag-aaralan natin mamaya yan. At syempre, noong 1913, yan, si Manuel L. Quezon muling maghanap ng mas mainam na batas naman tungo sa kalayaan ng Pilipinas. Parang medyo ayaw kasi ni Manuel L. Quezon yun, no? So, 1913. Okay? So, yan. Okay, so pasensya na mga anak, medyo mahaba-haba, no? So, napakaraming petsa, no? So, sobrang napakaraming dates ng aking ibinanggit. So, yan. So, shout out na muli tayo. Yan, para mapansin naman kayo. Yan, good afternoon po, tutor, watching from SDO Batangas. Taysan District, Tilambo Elementary School, grade 6, Sampaguita. So, good afternoon sa inyong mga anak dyan. Ayan, so, yan. Joanne Abeniso, good afternoon. Watching from San Roque Central. Yan, grade 6, Lapu-Lapu. So, advisor niya po siguro si Teacher Chris Beniso. Yan. So, good afternoon.
Ito na si Roxy, Florida. Good afternoon po, watching from SDO Batangas. Yes, grade 6 Sampaguita. Yan. So may mga magkakaklase pala tayo dito, no? So yan. At last muna tayo mga anak para mapagpatuloy natin ang ating lesson natin. JB Lawrence Brasilino. Good morning, watching here from grade 6 Diego Silang, San Roque Central Elementary School, San Roque District, Davao City. So napapansin ko may mga magkaka-schoolmates, magkaka-classmates. Very good po yan. No? So sabay-sabay po tayong matuto. Ano? So sige po. So for 8 years, again, for 8 years, nabigo sila. Nung dumating yung 1931, eto na, nagbigay na ng batas ang US or parang assurance about sa kalayaan ng Pilipinas. So ano nga ba ang batas na yon? Ang batas na yon mga anak ay ang Batas Hair Hose Cutting. Okay. So ipinangalan ito doon sa 3 tao na gumawa ng batas. So parang si Congressman Butler Hare or kinatawan na si Butler Hare, isang senador na si Harry B. Hose at Senador Bronson Cutting. So 3 po sila, sa kanila po ipinangalan yun. No? So ano ba ang nasa ilalim ng Batas Hair Hose Cutting? So number 1, sabi dito ang kumbensyong konstitusyonal na ibubuo ng saligang batas para sa Pilipinas. So gagawa raw ng sariling saligang batas ang Pilipinas. So magandang progreso yon, no? Kasi kung tayo is magkakaroon ng sarili nating saligang batas, ibig sabihin malapit na tayo sa katotohanan na tayo ay lalaya na rin. Okay. Ang nabuong saligang batas ng Pilipinas ay lalagdaan ng Pangulo ng Estados Unidos. Yun nga lang, eto nga, with the approval pa rin ng mga Americans or mga taga-Amerika, di ba? So parang ayun pa rin ang mangyayari. Okay, meron kang sarili mong batas. Pero hindi naman Pilipino ang mag-a-approve nito, no? So bandang huli, Estados Unidos pa rin pala ang mag-a-approve nito. Tapos number 3, isa ito sa mga nasa loob ng Batas Hair Hose Cutting, pagdaraos ng isang plebisito upang may harap at magpatibay na sambayanan ang saligang batas. So magkakaroon daw ng plebisito, parang meeting or election, no? So para raw mabuo yung saligang batas, parang ayun yung gusto nilang gawin. No, hindi lang basta-basta gagawin ng batas. So dapat ito ay pag-iisipan, pagmimitingan, pagbobotohan, no? At number 4, pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 or ang 10 taong transisyon sa pamamahala. So eto na. Sigurado na or sure na nalalaya ang Pilipinas after 10 taong transisyon ng pamamahala or 10 years ng government or pamamalakad sa bansa. So okay na. Sigurado na. So dito, ibabalik ko uli siya mga anak. Noong 1931, ang batas na hair hose cutting is a success, no? So successful po ang batas na hair hose cutting dahil nakuha nila ang kasiguraduhan, no? Na makuha ang kalayaan ng Pilipinas. Okay? Pero meron po kasi mga iilan-ilang pangyayari. Ayan. Naging magkaiba ang pagtanggap ni Quezon at Osrox tungkol sa Batas Hair Hose Cutting, kaya nahati ang Partido Nasyonalista. So, anong ibig sabihin po ng Osrox? Ang Osrox po ay pinagsamang apelido ng Ginoong Osmeña at Ginoong Rojas. So, pinaiksi lang po yan, no? So kung natuwa yung dalawa doon sa batas na yon, etong si Ginoong Quezon naman is parang nakulangan. So sabi ni Ginoong Quezon, parang ayoko niyan, parang kulang pa rin, parang hindi pa rin sapat yung sakripisyo natin, yung ginastos natin, yung ating pakikibaka. So parang kulang pa rin, no? So eto na nga, no? Ang mga ayaw ni Quezon kasi sa batas na yan, mga anak, is yung halimbawa, number 1. Mga anak, take note of this, ha? Yung pananatili ng base militar sa Pilipinas, ayaw ni Quezon yun. Pangalawa, yung hindi patas na kalakaran pagdating sa mga Pilipino at American. At pangatlo is yung ang mga limitasyon na linilimit yung pagpasok ng mga Pilipino sa Amerika. Samantalang ang mga Amerikano is malayang nakakapunta sa atin dito sa Pilipinas, no? So ayon ang mga iniiwasan or inaayawan ni Ginoong Quezon, no? So yan. So
Ang nangyari doon, naging anti-HHC or hair hose cutting si Ginoong Quezon at naging pro-hair hose cutting naman si Osmeña at Rojas or ang Osrox, no? So parang ang nangyari dito, nahati yung tatlong nakikipaglaban para sa kalayaan sa dalawang grupo. Ang Osmeña, Rojas at si Quezon. So tinututulan ito ni Quezon. So ano ang ginawa ni Quezon? Dahil si Quezon ay may pinakamataas na katungkulan sa tatlong yan. So ang ginawa niya, maghanap siya ng mas magandang batas, no, para sa Pilipinas. So medyo kulang kasi ang hair hose cutting. So parang naisip niya, kulang to. Kailangan meron pang isang batas. So ibabalik ko muli ang slide. Dito na tayo after 1931. Dito na tayo sa 1933. Eto na. Si Manuel L. Quezon na yung pumunta ng Amerika at para maghanap ng batas na mas matibay pa or mas maganda kaysa sa hair hose cutting. At ano ba ang napala ni Manuel L. Quezon? So eto na po. So nakita niya or nagawa or naisagawa ang panibagong batas na kung tawagin ay ang Batas Tydings-McDuffie. So ito naman ay pinangalan kay Senador Millard Tydings at kinatawan na si John McDuffie. So ano po ba ang nasa loob ng Tydings-McDuffie? So sige. So yan. Nilagdaan ni Pangulong Franklin Roosevelt, okay, ang batas ng Tydings-McDuffie noong March 24, 1934. Sir, tutor Ian, wait lang po. Sabi niyo po kanina 1933. Bakit po 1934? Okay, mga anak. So, nasa ilalim kasi ng parang Great Depression ang mga Americans noon. So, meron silang inaasikaso para sa mga bansa nila. Then, kaya medyo natagalan po. Pero yung pagpunta po ni Quezon is noong 1933. Okay? So, nilikha ang isang batas na hinalian tulad sa batas hair hose cutting maliban sa idinagdag na salita. Okay. So, parang hair hose cutting din ang structure ng batas na ito. Pero merong isang batas na idinagdag dito. Ay isang salita na idinagdag dito. Or dalawang salita actually. So, idinagdag yung salitang complete sa Tagalog, ganap. Sa unahan ng salitang independence. So, nakalagay dyan sa tatlong bullet natin, complete independence. So, yan. So, ibig sabihin nun, talagang kumpletong malaya na tayo. So natuwa ang lahat dahil nga naman pinirmahan ito ni Presidente Franklin Delano Roosevelt noong March 24, 1934. So okay ba yan mga anak? So complete independence, no? So yan, nakakatuwa dahil naipakita nila at nakamit din nila ang kalayaan. Okay, meron akong katanungan sa inyo mga anak. So yan, medyo may time pa tayo eh. Mayroon pa tayong oras. So, ano ang mapupulot nating aral doon sa ginawa ng tatlong magigiting na Ginoo? Na si Ginoong Quezon, Ginoong Osmeña, at Ginoong Rojas. Ano po yung aral na mapupulot natin? Kasi simula 1919 hanggang 1933, isinulong nila ng paulit-ulit ng kalayaan ng Pilipinas. Ilang beses silang nabigo. Para po kasi sa akin bilang isang guro, matatalo ka lamang sa laban kung ito ay iyong isinuko. Kung ikaw ay nanindigan, mabigo ka man na mabigo, ikaw ay habang buhay lalaban. Pero pag sinabi mo sarili mong ayoko na, sumuko na ako, parang ipinagkait mo sa sarili mo ang iyong kagustuhang manalo. So parang ganon yan mga anak. No? Instruction, letter T kung ito ay tama, no? At letter M kung ito ay mali. So number 1, balik po tayo sa atin. Yes, ito ay mali. Dahil nagsagsit po ang dalawang huling adhikain nila. Noong 1931 is yung batas na HHC or hair hose cutting. Then yung noong 1933 is yung Tydings-McDuffie. Number 2, yan na, sumasagot na sila. Sabi nila, ang misyong Osrox ay pinamunuan ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas. So number 2, sumagot na rin sila. Very good, tama po yan. Osrox, Osmeña, Rox means Rojas. So number 3 po tayo. Tinanggap agad ni Manuel L. Quezon ang panukala ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas tungkol sa batas hair hose cutting. So tinanggap ba
nila Manuel L. Quezon. Number 3 na tayo. So, tinanggap ba agad ni Manuel L. Quezon yan? Yan. So, sabi nila, SM. Yes. So, hindi po yung tinanggap ni Manuel L. Quezon dahil nakukulangan nga siya sa batas ng hair hose cutting. Yan. At number 4, naging magkaiba ang pagtanggap ni Quezon at Osrox tungkol sa batas hair hose cutting. Magkaiba ba? Number 4. So, tama o mali ba? Magkaiba ang pagtanggap? Answer is letter T, mga anak. No? So, ang Batas Jones, number 5 na tayo mga anak. So, ang Batas Jones, 1916 ay nagtadhana ng kalayaan para sa Pilipinas, subalit hindi nito tiyak ang takdang taon ng pagbibigay ng kalayaan. So, number 5 na tayo. So, tama ba na ang Batas Jones is nagbigay daw ng kalayaan, nag-promise ng kalayaan or nangako ng kalayaan, pero hindi nilagay kung kailan ang takdang taon nito? Number 5 na tayo mga anak. Yan. So yes, very good. Congratulations, letter T po.